Episode 384 na tayo nang abot kami na pangarap araw ng Huwebes mga kapuso. Ipinasok na nga si Lolo Pepe sa loob dahil nga pinaghukay lang pala siya ng lupa para doon ilibing nga si Velasquez. Samantala hindi na nga nakapagpigil itong si Diyosa at napasalita na nga siya kay Lynette. Tinanong niya na para bang inaalila siya ng asawa niya. Sabi naman ni Lynette, ano ka ba Diyosa? Sanay na ako dito sa gawain, no? Ako na mismo ang gumagawa nito. Sabi naman ni Diyosa, nasan ba kasi ang asawa mo? Pumunta siya ng East Ridge. Meron kasi siyang trabaho pa na dapat pang asikasuhin. Ganon. Di ba dapat ang mag-asawa nagtutulungan, nagdadamayan? Ganon yung mag-asawa eh. Ganon yung aspeto na dapat nilang ginagawa. Alam mo, Lynette, mali ka, diyan ka nagkakamali kasi nga pinapipilitan nga ni Lynette, nakakahiya naman daw kay Carlos, lalaking tao, alam nga naman siya pa mismo ang gagawa nun, doktor siya. Sabi naman ni Diyosa, wala yan sa anumang aspeto or estado sa buhay, ba't ikaw tatrabaho ka rin naman sa East Ridge hindi ka nga doktor. Porket ba doktor siya, hindi siya kikilos dito. Sabi naman ni Chang Susan, alam mo, Diyosa, tama naman si Lynette mag-asawa naman sila. Kaya dapat lang napagsilbihan niya ang asawa niya. Sabi naman ni Diyosa, sumalangit nawa si Baby Loves. Ba't naman kaming dalawa? Nagtutulungan kami, sabi naman ni Chang Susan. Iba naman yung sitwasyon nyo ni Baby Loves mo, saka sila ni Carlos. Hindi yon Chang, mali kayo. Dapat ang mag-asawa nagtutulungan sa hirap o sa ginhawa. Kung anong ginagawa ng isa, ganoon din ang ginagawa ng isa. Walang inaalipin, walang inaalila, walang pinapahirapan. Baka naman meron ka mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa asawa mo. Kung magkasama rin naman kayo, anong klaseng pagkasama yan? Sabi naman ni Chang Susan, naku, ang dami mong ebas, Diyosa. Mabuti patulungan mo na lang tong si Lynette na magligpit. Sige na, at nang mahugasan na natin to. Sabi ni Chang Susan, kare-kare ba yan? Opo, Chang, meron pa ho doon, kuha na lang kayo. Saka ito, malinis naman po ito Napapaisip ngayon si Lynette. Samantala, tumatawag si Moira at nasa duty nga itong si Zoe. Hindi niya sinagot, sabi niya, bahala ka dyan. Kinancel yung call. Sabi naman ni Moira, ito namang si Zoe nagtatampo pa rin hanggang ngayon. Ngayon, tinawag si Moira ni Balahadja at kasama nga niya si Dax. Sabi naman ni Moira, at sino naman yan? Eto ho, kasama ko, retired pong pulis. Siya po si Dax. Di ba may kasama ka na kanina? Yun po pasaway po traidor kaya pinatay ko na. Gaano ka naman nakakasiguro na maaasahan niya? Baka traidor yan, sabi naman ni Dax. Ma'am, nababayaran ho ako, pero hindi po ako nagpapabayad. Para ho sabihin ko sa inyo, ginagawa ko po na maayos ko ano man ang ipatrabaho niyo sa akin. Kaya mapagkakatiwalaan po ako. Ganun ba? Okay, sige. Sabi mo, pagkakatiwalaan ka susubukan kita. Ngayon, meron akong ipapagawa sa'yo. Sabi ni Moira, kasi nga sabi nga ni Balahadja, Madam, maasahan po yan. Tawan ko po yan Sabi naman ni Dax, malaki po utang na loob ko dito sabi niya. Ngayon, ito namang si Doc Joy, hubingin ng tulong kay Zoe para dun sa isang pasyente na senior na. Sakto naman na pumasok si Joanne saka si Annalyn na nakapangsuot ng pasyente at hinahabol nga nila si Zoe para nga ipagpatuloy yung investigasyon. Ngayon, nakikita ni Annalyn na para bang nakukonsensya si Zoe sa sinasabi ng matandang pasyente. Dahil sabi ng matandang pasyente, Doktora, ba't ka malungkot? Dalaho kasi ng trabaho kaya po pagod. Siguro, napakaswerte ng lolo mo, Tingin ko naman meron kang lolo kasi ako meron akong apo. Ganyan din ang ginagawa ng apo ko para sa akin. Alam mo ba yung apo ko? Patuloy siya nagtatrabaho kahit gaano kahirap. Hindi siya sumusuko. Kaya naman tinutulungan niya pa rin ako kahit matanda na ako. Kaya nga, proud na proud ako sa kanya Siguro, Iha, proud na proud din sa'yo ang lolo mo. Kasi napakabuti mong apo. Talagang hindi ka sumusuko. Ginagawa mo pa rin ang trabaho mo. Alam mo ba, meron akong kaibigan Kasi edad ko rin. Napakasama ng apo niya. Minamaltrato siya, kinukulong, kinakadena pa nga Naawa ko sa kaibigan kong yun. Ito lang masasabi ko, lagi ko na lang pinapa sa Diyos. Sana maging maayos pa rin ang lahat habang ako'y nabubuhay. Kakunti na lamang ang buhay namin na itatagal dito sa mundong to. Kaya sana naman, makatikim man lang sana kami ng kaginhawahan sa buhay, kapiling ang mga mahal namin sa buhay. Kaya naniniguro ako, nakikita ko sa'yo na talagang proud na proud sa'yo ang lolo mo. Ngayon,
Nung matapos na nga niyang kausapin yung pasyente niya, biglang napaluha si Zoe at biglang nag-back out, di ba? Ngayon nakahiga si Annalyn para hindi siya makita. Ngayon kinausap siya sa front desk ni Dr. Joanne. Zoe, kamusta ka? Okay ka lang ba? Sinungitan ni Zoe si Joanne, sabi niya wala kang pake. Bigla siya nag-walkout at naiwan na nga ni Zoe yung cellphone niya. Samantala, sabi naman ni Moira, siguraduhin mo lang na hindi pabigat yan, hindi problema ang dala niya na. Madam, ako na hong bahala. Mapagkakatiwalaan po yun. Siya nga pala, madam, maiba ako. Kasi sabi ni Moira, no, kamusta nga pala yung binan ko? Ayun, pasensya na madam, nasaktan ko eh. Medyo nasaktan ko kasi pasaway eh. Medyo lang. Samantalang in-expect ko, bali-bali na mga buto nun. Madam, matanong ko lang ha, talaga bang mayaman o mapera yung binan mo? Kanina pa ako sinisilawan ng pera eh. Inaalok ko eh. Nagpasilo ka naman. Hindi na madam no, alam mo naman na loyal ako sa'yo. Dapat lang, sabi niya no, ni Moira. Kasi nga talagang sinisiguro nga talaga ni Balahadja na yung loyalty niya kay Moira lang. Kahit na alokin pa siya ng kahit magkano halaga, di ba? Susunod pa rin siya kay Moira. Samantala, pinagmamadali na nga ni siyang susuntong si Josa dahil nga si Josa hindi pa rin tapos. Nagpupunas na ng mga plato. Tapos ka na ba dyan, Josa? Kita mo naman, Lynette, ang dami naming hinugasang mga plato, kakapagod. Sabi naman ni Lynette, maraming salamat, Josa, at tinulungan mo ko. Wala yun, Lynette, naku, ikaw pa. Paano? Kumain na kayo. Sige na, iwan mo na yan, Josa. Kumuha na kayo ng mga pagkain doon. Sabi naman ni Chang Susan, teka lang, Lynette. Ano mo ba? Pupunta mo na ba si Annalyn? Ano pa pang ginagawa mo? Magpalit ka na ng damit. Sige na. At baka ko ano pang gawin nung mag-inang bruha na yun sa apo ko. Sabi naman ni Lynette, teka lang, tatawagan ko po muna si Doc Carlos. O Lynette, napatawag ka. Carlos, puntahan ko lang si Annalyn sa Apex ha. Ha? Bakit? Anong gagawin mo sa Apex? Kasi nalaman na ni Annalyn na mayroong sikretong tinatago si Zoe, na meron daw siyang kinalaman sa pagkawala ng lolo Pepe niya. Kaya ngayon, gumagawa ngayon si Annalyn ng ebidensya, kaya nandun siya sa Apex. Dadalang ko lang ng pagkain. Alam mo, napakapasaway talaga ng anak mo eh, sabi naman ni Lynette. Teka Carlos, nagagalit ka ba? Hindi ako nagagalit, Lynette. Frustrated lang ako sa ginagawa ng anak mo. Kasi, hindi man lang niya binigyan ng di ba? Name of the doubt. Sinisisi niya na agad si Zoe, inaakusahan niya agad kahit wala naman itong ginagawang mali. Sabi naman ni Lynette, kaya nga gumagawa ng ebidensya, diba? Naghahanap siya ng ebidensya kahit na, Lynette. Nakita ko nag-uusap sila ni Lyndon kanina, nagsusumbong siya. Sa pananalita ng anak mo, sinisisi niya si Zoe, inaakusahan agad. Hindi pa nga lumalabas ang investigasyon ng mga pulis, ang tingin niya agad sa kapatid niya, kriminal na agad. Binibigyan niya na agad ng mali siya. Ang sa akin lang naman, Lynette, maging maingat si Annalyn sa mga paratang niya. Paano na yan, Lynette, kapag nagkaroon tayo ng anak? Baka ganito rin ang trato ni Annalyn sa magiging anak natin, sabi naman ni Lynette. Carlos, hindi. Kilala mo naman na mabuting anak ko, diba? Ayun na nga eh. Kaya ikaw lang nakakapagsabi niyan, sabi no. Ngayon naantala yung pag-uusap nila dahil biglang sumabad si Chang Susan. Sabi ni Chang Susan, "O ano Lynette, piniyagan ka na ba ni Carlos?" Teka, sino yun? Sabi ni Lynette no. Si Chang Susan. Pinapunta ko lang sila dito para bigyan ng pagkain. Teka, ba't mo sila pinapapunta nang hindi ka nagpapaalam sa akin? Sabi naman ni Chang Susan, "Hello Doc Carlos, kasama ko si Josa." Sabi ni Josa no, "Hello Doc, napakalaki talaga ng bahay mo." Na bad trip si Carlos, sabi naman ni Lynette. Teka, pamilya ko naman sila. Si Chang Susan to saka si Josa. Kahit na, Lynette. Ano, gumaganti ka sa akin? Dahil pinapupunta ko yung mga kaibigan ko, yung mga tropa ko nang hindi nagpapaalam sa'yo. Hindi sa ganun, Carlos. Hindi. Kanina lang hindi ka nagpaalam na maaga mo palang pinapunta rito si Doc Katie. Tapos ngayon, ang Chang Susan saka yung kaibigan mo naman. Alam mo, Lynette, hindi naman masama na magreklamo ko ng ganito dahil pamamahay ko yan. Sa akin lang, mag-ingat ka sa mga taong papapasukin mo sa pamamahay ko natin. At saka pinag-iingat din kita. Gaya nga nito, biglang nawala si Lolo Pepe. Sabi niya, no? Sige na, paalisin mo yung mga yan. Kinakailangan pagbalik ko ng bahay. Ayoko na makipag-usap pa sa kanila at kailangan wala sila. Kailangan ko makausap si Zoe nung pagbaba ng phone. Samantala, dumating nga itong si Nurse Karen saka si Nurse Evan para ibalita nga kay Doc Yula na sabi nga ng gwardiya, sumakay doon ng ibang sasakyan si Zoe, kumbaga parang nag-grab, diba? Wala daw siya maghapon. Ngayon, biglang dumating si Doc Ray Menezes, sabi niya,
Karen, Ivan, anong ginagawa nyo rito? Doc, binisita lang po si Doc Yula. Hindi nila sinasabi yung totoo na nag-iimbestiga sila. Bilang dumating si Doc Prado, Doc Yula, nakita mo ba si Doc Zoe? Hindi eh. Alam ko naka-duty siya ngayon. Kasi wala siya eh. Sabi ni Doc Ray, anong ibig mong sabihin, Doc Prado? Kasi po, binigyan niya po lahat yung mga pasyente niya kay doktora kanina. Kalagitnaan ng duty, umalis po siya. Sabi naman ni Doc Ray, ano naman dahilan? Sabi, saan siya pumunta? Ayun, napapaisip na yung tatlo kasi nga tama nga yung hinala nga ni Annalyn, nagtutugma yung investigasyon nila. Samantala, pumasok na nga si Moira para makipagharapan sa kanyang hilaw na biyanan. Ginising ni Balahadja si Lolo Pepe. Tanda, gising na. Nandiyan yung manugang mo. Sabi naman ni Lolo Pepe, nasa impyerno na ba ako? Kasi nasa harap ako si Satanas. Sabi naman ni Moira, sige na Balahadja, iwanan mo na muna kami. Sabi ni Moira, hello Dad, how are you? Sabi naman ni Lolo Pepe, walang yaka Moira, kalagan mo ako, magpuus tayo. Alam mo Dad, sa totoo lang, naawa ko sa kalagayan mo eh. Alam mo naman na ayaw kong nasasaktan ka. Ayaw kong nahihirapan ka. Ayaw kong makita na ganyan ang kalagayan mo. Pwede ba Moira? Huwag ka nang magkunwari. Alam ko maitim ang budi mo. Samantala, eto na nga. Binigyan ng hiwalay na lagay ni Diyosa si Chang Susan para nga naman bukod sila. At humihingi siya ng papel sa kapanulat para lalagyan kung para kanino lang yun. Kasi sabi daw ni Diyosa, kahit ilagay mismo sa rep, kahit i-separate yung pagkain nila, kakainin at kakainin pa rin ni Chang Susan kasi nga ang takaw, ang lakas kumain. Naku nga, hindi kayo nag-aalala sa mga high blood na yan, sa mga sakit-sakit na yan. Sabi naman ni Chang Susan, ito naman ang harsh, ang sarap-sarap kayang kumain. Salamat Lynette, binigyan na siya ng panulat. Ngayon, eto na nga. Sabi nga nito ni Chang Susan, Lynette, napayagan ka na ba ni Carlos na pumunta doon kay Annalyn? Sabi naman ni Lynette, ay tatawagan ko na lamang si Annalyn. Total, kasama naman niya doon ang tita Giselle niya saka ang tatay niya. Sila na naman ang bahala kay Annalyn para hindi sila mag-away ni Zoe. Ganun ba? Sabi naman ni Chang Susan, ganun ba? Hindi ka naman pala aalis. O sige, magwaway na lang tayong tatlo. Total, hindi ka naman naalis, di ba? Di pa naman masyadong malalim ang gabi habang hinihintay natin ang pagbalik ni Doc Carlos. Ngayon sabi naman ni Diyosa, Chang, sigurado ka? Di mo pa nga tapos ubusin yung kape mo tapos magwawine ka. Nako, hindi yan maganda sa kalusugan mo, Chang. Sabi naman ni Lynette, Chang, Diyosa, ang totoo po niyan, pagod na rin po kasi ako dahil maghapon ako nag-asikaso dito sa bahay. Medyo sumasakit na rin ang ulo ko kaya kailangan ko rin magpahinga at maaga pa ang pasok ko bukas. Sabi naman ni Chang, kung ganun kami na lang ni Diyosa habang hinihintay namin si Doc Carlos. Oo nga, tama, kami na lang dalawa. Sige na Lynette, matulog ka na. Ang totoo po niyan, Chang, hindi talaga umiinom si Doc Carlos pag uwi ng bahay. May pasok pa ho yun bukas. Sabi naman ni Chang Susan, napikon na, tumayo na. Teka, nakakahalata na ako Lynette. Pinapaalis mo ba kaming dalawa? Sabi niya, Samantala, lumapit na nga si Annalyn kay Doc Joanne. Sabi ni Doc Joanne, Annalyn, meron ka bang nasagap na ebidensya? Wala pero pakaramdam ko parang nagigilty si Zoe. Parang natatamaan siya sa sinasabi ng pasyente niya. Teka, cellphone to ni Zoe Naku, paano na yan? Sige na Annalyn, iuwi mo na. Ha? Seryoso ka ba? Oo. Hindi naman kasi alam ni Zoe na nandito ka sa Apex. Saka hindi pa naman niya alam sa ngayon na nawawala ang cellphone niya. Kunin mo na. Malaking ebidensya yan. Saka mo nabuksan. Ngayon tumatawag si Doc Carlos kasi nga gusto nga niya makausap si Zoe. Diba? Dahil nga gusto niyang bigyan ng warning kasi nga nag-iimbestiga si Annalyn sa Apex. Samantala, nakita nga ni Annalyn na tumatawag si Doc Carlos. Si Doc Carlos tumatawag, sabi ni Doc Joanne, sige na Annalyn, sagutin mo na. So dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa araw na to mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin ano kaya ang kahinat na eksenang to matapos ng tumawag si Carlos. Ano ba? Sasagutin ba ito ni Annalyn o hindi? Samantala sa kasamaang palad, nahuli si Annalyn ni Doc Joy kaya ito nagsumbong kay Zoe at sinabi hawak-hawak daw ni Annalyn cellphone at balak pa itong itakbo o nakawin. Samantala, pinapunta nga ni Moira si Dax sa mismong bahay ni Carlos na kung saan nandoon si Lynette at mag-isa lang siya. Meron pala siyang ipinagawa dito na kumbaga lalabas na akyat bahay gang. Sasaktan at pagnanakawan or hindi natin alam pero basta ang inutos lang ni Moira sasaktan daw si Lynette, di ba?
at kailangan daw wag daw silang tatanga-tanga. Kailangan magawa nila na maayos ang pinapatrabaho sa kanila ni Moira. Samantala tumawag si Moira sa mismong cellphone ni Zoe at sinagot ito ni Annalyn. Ano kaya ang kahinatnan ng pangyayaring ito matapos magsalita ni Moira na ang sabi niya, buti naman Zoe at tumawag ka na. Dito na kaya malalaman ni Annalyn na merong kinalaman talaga si Moira at si Zoe sa pagkawala ni Lolo Pepe. Pakatunghayan natin yan bukas mga kapuso, at dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, makikihingi sana ako sa iyo kapuso na i-hit mo ang subscribe at notification bell icon para lagi kang updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi mga kapuso, maraming salamat sa inyong panonood, and God bless us all.